Lagi ko pong pinagpapasalamat sa mga magulang ko na inimpluwensyahan nila ako sa hilig sa pagbabasa. Bagay ito na malaki ang naging tulong sa akin. Kinahiligan ko na dati pa ang pagbabasa ng mga article sa internet. May sandamakmak din kaming mga libro sa bahay, kaya masasabi kong lumaki talaga ako sa pagbabasa. Itong ibabahagi kong karanasan ay nangyari taong 2008. Abala kami noon sa pagtapos ng thesis, kaya madalas ay gabi na kami nakakauwi ng mga kasama ko. Sa Bulacan pa ako noon nakatira. Hindi naman ako takot sa dilim dahil sanay na ako sa dinaraanan at parang probinsya pa rin kasi yung lugar kung saan ako nakatira. May mga poste naman ng ilaw, pero magkakalayo ang agwat. Hindi pa masyadong nade-develop kumbaga. Pero nang araw na yon, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman kong kaba habang naglalakad pa uwi. Sanay akong nakapwesto sa harapan ng backpack ko, lalo na kapag naglalakad. Kontradukot kahit wala namang mahahalagang bagay na madudukot dahil sa bra ko nilalagay ang cellphone at ekstrang pamasahe ko. Habang naglalakad, Sir Neb, may naramdaman akong sumusunod sa akin. Nilingon ko. Lalaki. Nasa 40 siguro ang edad. Yung suot agad ng lalaki ang umagaw ng atensyon ko. Nakaputing polo shirt at slacks. Sa opisina siguro nagtatrabaho. O baka sa kalapit na mall ng aming bayan. Habang naglalakad, naisip ko pang walang gagawing masama sa akin yung lalaki. Mukhang matino kasi ang itsura niya. Pero nung lumakas ang tunog ng mga yabag, doon na tumindi yung kaba ko. Bakit ka ako kailangan pang lapitan ako nitong lalaki? Nung nagmamadali na ako sa paglalakad, ay sumabay din siya. Nung magkalapit ang agwat namin, ay bigla niya akong hinawakan sa kanang braso. Mabuti na lang at mabilis kong natanggal ang pagkakakapit ng lalaki sa braso ko. Mabilis akong tumakbo habang inaalala yung isang article na nabasa ko sa internet. Kung sakali raw na may lalaki o kung sino mang sumusunod sa'yo sa kadiliman ng gabi, ay magbaliw-baliwan ka. Yung nabasa ko, ang ginawa niya ay kumain daw siya ng mga damo at halaman. Nilubayan siya nung lalaking humahabol sa kanya. Habang tumatakbo, ay na-realize ko ang malaki kong problema. Puro lupa at putik ang lugar kung nasaan kami ng lalaki, Sir Neb. Kung may halaman at damo man, ay malayo ang distansya. Bahala na nga kako. Papalapit na kasi ng papalapit sa akin yung lalaki. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na dukutin ang lupa at putik. Sinubo ko yung natakot kong lupa at yung putik na nahawakan ko sa kaliwang kamay ay pinahid ko sa muka, sa damit, sa liig at sa buhok. Pagkatapos ay umakto ako ng naiiba. Hindi ko na maalala yung eksaktong asal ko, pero naglakad ako na parang aso. Nung mapansin ng lalaki na nag-iba ang kilos ko, ay parabang natauhan ito sa masamang balak. Nakita ko yung hilakbot sa mukha niya. Yung hilakbot na parang nakakita ng multo o nakakita ng aswang. Ganoon na ganoon ang itsura niya. Effective naman, Sir Neb, dahil mabilis na tumakbo papalayo yung lalaki. Pagka-uwi sa bahay, doon ko lang naramdaman ng labis na takot. Nanghihina akong napaupo sa sahig. Biniro pa ako ng nanay ko na mukha raw akong aswang. Hindi ko na nakasabay yung lalaki sa daang yon. Pinablatter namin siya. Dinamihan na rin ang poste ng ilaw sa daang yon.